Ito na po ang huli sa ating pag-aaral ng Reformed Liturgy. Reformed Liturgy, kung saan pinag-aaralan natin ang kagawian sa Reformed churches kung sa pagsasaayos ng kanilang pagsamba. At sa pagtatapos, ito ang ating pag-aaralan, yung huling bahagi ng karaniwang pagsamba sa Reformed churches, yung benediction. Sa regulative principle of worship na alam nga nating pinangahawakan in the Reformed churches, ang tangi lamang paraan na tinatanggap sa pagsamba ay kung ano ang iniutos ng Panginoon. The acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself and so limited by His own revealed will, that He may not be worshipped according to the imagination and devices of men, nor the suggestions of Satan under any visible representations or any other way not prescribed in the Holy Scriptures. Kaya ang ating batayan kung ano ang dapat na ginagawa sa pagsamba ay kung anong iniuutos sa atin. Maaaring sabihin na yung sa Isaiah 1 ay sinasabi ng Panginoon ay, "Who has required this of you, this trampling of my courts?" Kapag mayroong gumagawa ng dishonor sa pagsamba sa Diyos, ay maaari silang hamunin ng ganong tanong, "Who has required this of you?" Sino ang nag-utos niyan? Ito nga ang dapat na batayan kung ano ang ginagawa lamang sa pagsamba, ano ang makikita nating malinaw na iniuutos at hinihingi nga ng Panginoon. Kaya sa pag-aaral at sa conviction ng Reformed, simula pa lamang dito sa preface to the Genevan Psalter ni John Calvin, there are briefly three things which our Lord commanded us to observe in our spiritual assemblies, namely, the preaching of His Word, prayers, public and solemn, and the administration of the sacraments. So itong tatlong ito ang ginagawa sa pagsamba, at iba-iba lamang ang itsura nung paghahayag ng salita. Mayroong bahagi na babasahin yung kanyang salita, ipapaliwanag yung kanyang salita, or idadalangin natin yung kanyang salita. Maaaring ito ang mangyayari. So ang nangyayari sa pagsamba, ito ang mga hiningi na nakita natin in word, prayers, and sacraments. Ngunit na makita natin kung ano mga iniutos sa atin sa chapter 22 ng ating Confession of Faith, mayroong listahan at nandun ang prayer, the reading of the Word of God, and preaching of the Word. Mayroong the administration of the sacraments. So, sa kanilang paglilista, lumalabas na 5, pero ito nga ay mapapasailalim din doon sa sinasabi ni John Calvin na 3, word, prayer, and sacraments. So, ang liturgy ay concerned with ordering these elements na nakita natin na iniutos nga ng Panginoon na ito ang gagawin sa mga pagsamba. At legitimate naman na gawin lamang ito dire-diretso. Maaaring magbasa tayo ng salita, manalangin, at mag-administer ng sacraments. At ito ay isang very proper way, acceptable way to worship God, at hindi naman yun mali. Pero meron din tayong mga nakikitang mga order na pattern na pwedeng sundan sa Old Testament hanggang sa Bagong Tipan kung paano nila isinaayos ang pagsamba, at maliban doon, yung mismong logic of the gospel ay nag-recommend a certain way of presenting the word. And so, yung isa pang prinsipyo in the worship of the Reformed churches ay yung dialogical principle. Because the service of public worship is in its essence a meeting of the triune God with His chosen people, a worship service consists of two principal parts. Those elements which are performed on behalf of God through a representative voice, and those elements which are performed by the congregation through their own or a representative voice. It is advisable that these two parts be made to alternate. Ito ay mula sa Orthodox Presbyterian Church sa kanilang Directory for the Public Worship of God. So, merong pag-unawa sa Reformed theology na ang pagsamba is a meeting of the triune God with His chosen people. At kung titingnan natin yung elements, ito ay
pagkausap ng Diyos sa atin at pagtugon natin sa Kanya, the Word and prayers. And yung sacraments na ginagawa, particularly the one that is regularly observed is Lord's Supper. Kaya ito ay kahit doon, meron ding pagkausap sa atin ng Diyos, meron siyang mensaheng ipinaparating sa atin at sa ating mga aksyon sa pag-observe noong sacrament of the Lord's Supper, ito din ay meron tayong ipinapahiwatig sa ating Panginoon. So ito ay isang dialogue. At kaya sa pagsasaayos ng pagsamba ay maaaring isaayos yung elements into a dialogue. At ito ay isang magandang pagsasaayos na nakikitaan na ito ay edifying to the church and enlightening, also nagbibigay ng pagdidiin sa ebanghelyo, kaya ito ay magandang gawin. At ito ang nakita natin sa Reformed liturgy, historically sa kanilang pagsasaayos ng pagsamba, ay sinasaayos nila yung elements of worship into a dialogue. Kaya ang karaniwang panimula ay call to worship, kung saan ang Diyos ang tumatawag sa atin at tayo naman ay tumutugon na mag-aawit, mananalangin, o magbibigkas ng ating pagtugon sa Kanya. So God calls and we worship. Kaya ganoon ang ginagawa in call to worship. We read a portion of Scripture na ang Panginoon mismo ay makikitang tumatawag sa Kanyang mga anak na siya'y sambahin at tayo naman ay tutugon sa panawagan na iyon. At sa ganitong paraan, yung buong pagsamba ay ipinapakitang isang initiative of God na siya ang tumawag sa atin at tayo'y tumutugon lamang. At ito ay magiging naglalagay sa atin into a proper thinking about worship, na ito ay sinimulan ng Diyos at tayo tumutugon sa Kanyang panawagan, kaya tayo may pasasalamat na siya ang tumawag sa atin mula sa Kanyang biyaya. At pagkatapos noon, ang karaniwang sumusunod sa kanilang liturgy ay a confession of sin. Sa bahaging ito ay una magbabasa ng bahagi ng salita ng Diyos na naglalahad ng Kanyang kabanalan. Ang pinakamadalas ay ang batas, ito, the Ten Commandments. May mga ilang iglesia, maging a Reformed Baptist church dito sa Pilipinas with whom we are in fellowship, ay ang kanilang gawain sa confession of sin, sila ay kumakanta ng Ten Commandments. Meron silang a hymn version of the Ten Commandments na may rhyme, medyo sa aking pandinig, ito ay tunog pambata. Ngunit ito ay naglalahad ng kabanalan ng Diyos, nagpapakita ng ating kasalanan, kaya't ang tugon dito ay tayo ay mag-confess ng ating pagkamakasalanan. So sa confession of sin, usually a reading of God's Word, muli nagpapatuloy yung dialogue na ang Panginoon ay kumakausap sa atin, nagsasabi tungkol sa Kanyang sarili, either sa paglalahad ng Kanyang kautusan, and therefore we see how we fail, or sa paglalahad ng Kanyang kabanalan sa ilang mga bahagi ng banal na kasulatan na ito'y inilalahad at tayo ay nanliliit sa harap ng Kanyang kabanalan, or sa other parts of the Word that are summaries of the will of God. It reveals our sin and therefore we confess our sinfulness. So ito yung pagpapatuloy ng dialogue in the Reformed Church liturgy. At pagkatapos nito ay sinusundan ito ng isang assurance of pardon. At sa assurance of pardon, matapos na sila ay mag-confess ng kanilang kasalanan, ay ina-assure din sila, ay pinapaalala rin sa kanila ang biyaya na meron sa pamamagitan ni Jesucristo. So usually in these parts ay ang babasahin namang portion of Scripture ay yung gospel portions. At hindi lamang ang ibig sabihin ay the Gospel of Mark or the Gospel of Matthew or John, kundi yung mga passages, whether in the Old Testament, New Testament, at nakakalat sa kung saan-saan pa, na nagpaparating at nagdidiin ng biyaya ng Diyos, nagdidiin ng biyaya ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. At ito ay si Jesucristo. So ito ay isang assurance of His grace from the Word, at ang tugon naman dito ay gratitude, ang ating pasasalamat. So dito ang maaaring maging tugon, either we pray in
yung thanksgiving, or we sing a thanksgiving hymn, a joyful song that celebrates the amazing grace of God. So, ito ang takbo, call to worship, confession of sin, and assurance of pardon. At matapos nito ay magkakaroon ng isang scripture reading. Scripture reading, ito ay isang pagbabasa. Karaniwan ay tinatawag na lectio continua, dire-diretso lamang na pagbabasa through scriptures. Yung basta ang mangyayari, mayroong book of the Bible na babasahin nilang dire-diretso. Sa atin, ginagawa talaga na Old Testament according to the order na meron dito sa ating karaniwang Biblia, yun ang pagkakasunod-sunod. Sa iba naman ay tatapusin din nila yung mga libro, pero maaaring pumili sila ng kung anong kasunod dahil yun namang order ng scripture na meron sa ating mga printed Bibles ay hindi iyan ang order necessarily noong panahon ng lumang tipan. No? So ito ay nakahiwa-hiwalay into scrolls, so hindi necessarily masasabing ang pagkatapos ng Psalms ay Proverbs. So hindi natin ididikta na yun dapat ang pagkakasunod-sunod ng pagbabasa ng banal na kasulatan. In any case, makikita natin na gawain talaga even during the synagogue times na panahon ng New Testament na may dire-diretsong pagbabasa ng scripture. May pagbabasa ng the law and the prophets at ito'y dire-diretso lamang sa scroll. At actually, dahil nga ito ay isang scroll, so halimbawa isang buong scroll, yung dahil scroll yung kanilang kopya, so ang mangyayari doon, meron talaga silang mga protocol kung paano buksan yung scroll kasi nga dire-diretso yung kanilang pagbabasa. So kapag bubuksan mo yung scroll pa ganun, ay lalabas kung ano yung sunod mong babasahin at isasara mo dapat galing dito naman. Kasi para pag sunod mong bukas ay nandun ka na sa kasunod mong portion. So, meron silang a certain way to roll at ito ay talagang a portion na ginagawa sa pagbabasa. At kailangan at wala sila masyadong choice kundi a straight reading dahil hindi naman madaling mag-iwan ng bookmark sa scroll. So, kaya sila ay dire-diretsong binabasa ang salita ng Diyos. So, in any case, ay ganito ang naging nagpatuloy na gawain into Christian worship dahil sinabi nga rin ni Pablo kay Timothy, devote yourselves to the public reading of scriptures. Na parang sinasabi, ipagpatuloy itong gawain na ito na binabasa ang banal na kasulatan. At dito sa bahaging ito, kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at tayo naman ang ating tugon ay makinig tulad nga ng laging panawagan bago ang pagbabasa at paghahayag ng mga propeta ng salita ng Diyos. Hear the word of the Lord. Kaya doon sa scripture reading, ito yung isa sa mga unang mas mahabang bahagi sa lahat ng mga hakbang na ayan sa liturgy ay mayroong pagbabasa ng salita ng Diyos, either chapter by chapter or a big portion, pwedeng lagpas sa isang chapter o mas maikli sa isang chapter. Depende kung ano yung mas nakikita nating magandang pagkakahati. Pero ito ay pagkausap sa atin ng Panginoon, tayo kinakausap, ay tayo nakikinig with faith. At pagkatapos nitong scripture reading, ito ay sinusunod ng isang congregational prayer. Dito nilalagay yung maraming prayer, traditionally called the long prayer. At ito nga yung sa bahagi sa pagsamba na ipapanalangin ang mga bagay na iniutos sa ating ipanalangin. And so, dahil in the worship of God ay meron tayong pananampalataya na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin, ito ang nagiging pagkakataon ng mga anak ng Diyos na habang sila'y sama-sama ay idudulog nila sa Panginoon ang kanilang mga panalangin. At dito ay una ay ipapanalangin lang nila yung kanilang mga gawaing, yung mismong gawaing pagsamba at ipapahayag din nila ang kanilang mga pagpapasalamat, pag-amin ng kanilang kasalanan at ang kanilang pagpupuri sa pangalan ng Diyos. Maliban doon ay idudulog na din nila ang maraming mga supplications na iniutos sa atin sa bagong tipan na
gawin, to pray for the church, have special love for the church, and also to pray for the needs of others, to pray for the sick, to pray for yung other churches, to pray for missions, to pray for the world, to pray for the government, ay dito inilalagay na ipanalangin sa congregational prayer para sama-sama ang buong iglesia na nagtataas ng kanilang mga hiling sa Panginoon. And so, matapos ang congregational prayer, ito ay susundan na noong sermon. At muli, mayroong mga liturgical steps usually na ginagawa. Una, may reading of the text na ipapangaral at meron ding prayer of illumination. So sa iba, these are all very formal steps na ginagawa. Sa iba naman ay yung mismong scripture read ay yung para dun sa sermon, or yung sermon ay susunod doon sa scripture reading, or doon siya kukuha ng kanyang ipapangaral. So sa marami ay dinodoble na lang, may scripture reading at mayroon ding sermon. At sa sermon, ito ay hindi lamang isang lecture, hindi ito isang pagbibigay lamang ng information, kundi paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At yun ang nagaganap na mas malalim sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ito isang lecture lamang, dito ay ipinapakita anong luwalhati ng biyaya ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. At ang mga nakikinig ay they behold that glory with faith. And we with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image. And so, sa worship ng Reformed churches, mayroong ganitong takbo. Ito ang laging ang hina-highlight sermon sa worship ng Reformed churches. The preaching is central to the worship of God, and at ang mga Reformed churches in general is unwilling to call it a worship service kapag walang preaching of any sense. And so, ito ang nagiging center of the Reformed Church worship, kung saan ihinahayag ang salita ng Diyos at ang mga mananampalataya ay napapalakas sa kanilang katiyakan. At matapos nito, ito ay sinusundan ng Lord's Supper sa marami. Though yun nga, still the majority in Reformed churches ay they observe the Lord's Supper quarterly. Yun ang kung sa lahat ng confessing Reformed churches, at alisin natin yung mga Reformed churches supposedly na medyo naging liberal na. Kung bilangin natin sila in yung statistics noon, ang pinakamarami ay quarterly. At ang next close second ay monthly. Pero ngayon, ay nagkakaroon nga ng rising minority na nakukonvince ang marami na ang minority, pero dumadami na sila. At dito rin sa Pilipinas, mayroong ganong pagsulong na gawin ang Lord's Supper every week. Tulad din ng dati pang yung una pa lamang na advocacy ni John Calvin at ng maraming Puritans, na ito ang maging pagsasagawa sa Lord's Supper. Ito ay gawin weekly. But again, this is so far a rising minority. In any case, kung maggagawa ng Lord's Supper sa worship service, usually kung isa lang ang worship service na nagagawa ng isang iglesia because of certain constraints, maaaring ikabit lang ito sa huli pagkatapos ng sermon, or ilalagay ito doon sa afternoon service, at sa afternoon service ay aalisin pa yung confession of sin at assurance of pardon, dahil mayroong similar emotional movement na nangyayari in a Lord's Supper observance. So maaaring sa umaga yung may confession of sins or assurance of pardon, at sa hapon ay magkakaroon ng Lord's Supper. So ang mangyayari ay kamukha pa rin, parehong flow, and then they end with the Lord's Supper in the afternoon. And so, ito ang usual na takbo in the worship service, at dito nga nagtatapos na with a benediction. Sa benediction ay isang pag-pronounce ng blessing ng Panginoon to the gathered people as they are sent out pagkatapos ng kanilang gathering, and God assures them of His continuing blessing
at tayo naman ay mamumuhay, we live out our gratitude for His grace. Titignan natin ang paano ginagawa ang benediction in the Reformed churches. Ito ang sinasabi ng Orthodox Presbyterian Church sa kanilang Directory for the Public Worship of God, at ito ay kamukha ng paano gawin ang benediction sa maraming ibang churches. A benediction is the pronouncement of God's blessing upon His people at the conclusion of the worship service. Words of benediction taken from Scripture are to be used. The high priestly benediction, at kinote nila yon, number 6:24-26, or the Trinitarian Apostolic benediction, 2 Corinthians 13:14, are distinctly appropriate. If, however, the minister deems another benediction taken from Scripture more fitting for a particular occasion, he may use it. So, ito ang kagawian sa Reformed churches, paano magkaroon ng benediction. Kanilang conviction that it should be a reading of the Word of God. Ito ay mula sa salita ng Diyos dahil pagpapala ng Diyos ang ating ihinahayag. At ang kanilang particular recommendation, and it's usually what is used in worship service, ay yung high priestly benediction sa number 6, yung the Lord make His face to shine upon you and give you peace. And also yung 2 Corinthians 13:14, dahil ito sa mga benediction ni Paul sa kanyang mga sulat, ito yung binanggit yung Trinity, kaya ito yung pinipili. Sa marami, majority actually ng sulat ni Paul, ang pinaka-binabanggit niya ay the grace of the Lord Jesus Christ be with you. So minsan, yun lang ang kanyang binabanggit. At siguro, naiiklian sila dun. Kaya mas gusto nila yung mas mahabang benediction, also mas complete na pag-present. Hindi naman necessarily na mali kung sabihin lang ay the grace of the Lord Jesus Christ be with you. Minsan, yun nga din ang ginagamit. Tulad ng sinabi, it may be used. Ito lang ang usual recommendation and the most commonly used benedictions in Reformed churches. Sa International Presbyterian Church Directory of Public Worship, ang kanilang recommend ay yun sa Hebrews 13. May iba minsan na mas recommend na benediction. In any case, ito siya sabi, may iba-ibang mga pagsasagawa ng benediction sa iba-ibang churches. Sabi ni Brian Chappell sa librong Christ-Centered Worship, often ministers raise their hands toward the congregation during the benediction as a gesture of blessing. In some traditions, 3 fingers are held together. Wala pa ako nakitang ganun kahit kailan. Pero yun nga, ang pinakakadalasan ay they raise their hands, dalawa. Madalas kong nakita ay isa lang. Ganun. Pero ito nga, kadalasan, they raise their hands. At in some traditions, 3 fingers are held together, or the thumb and first 2 fingers are held together as a sign of the Trinity when hands are raised. In other traditions, the Bible is raised to indicate that the blessing is based on the authority of God's Word. Some ministers walk toward the departure door and utter the final blessing while touching the shoulders, hands, or heads of congregants along the aisle. So, kita tayo ng iba-ibang mga pamamaraan paano ito ginagawa. At ito binabanggit niya, receiving almost as much discussion in classic worship literature as the minister's gestures and expression is the proper deportment of congregants during the final blessing. Some suggest a reverently bowed head. Others want joyfully expectant and uplifted eyes. And still others want hands outstretched as a sign of receiving a blessing. The vigor and vehemence of these discussions underscore our almost infinite capacity to make a controversy out of our preferences or to make a superstition out of our habits. At kaya nga, ito ay hindi makikitang sa Reformed churches is something standardized, hindi iniuutos. And sa Directory of the Public Worship, Directory for Public Worship ng Westminster, ay meron silang mga laban sa kahit anong recommendation of gestures, and they even actually, ito kinagugulat ng iba in the Westminster Directory of Worship, ay meron silang
pagkontra doon sa gawain na tumayo kapag binabasa ang scripture. So dahil nga sa kanila ding pananaw ay ito ay nagpo-promote ng certain superstitious attitudes towards scripture. So minsan ito nga ay hindi naging standardized in Reformed churches na laging sasabihin ganito dapat ang itsura, magdidictate ng outward way to deliver the benediction or also to receive the benediction. At ang mas tinitingnan ay kung ano yung theology underneath the benediction. At sa mas malalim na pag-unawa ng benediction, ito ang paliwanag muli ni Bryan Chapell, a benediction or blessing is the common close of a worship service. With these words, the covenant people are reminded of the promises they have heard in worship so that they go into the world to do God's will with confidence in His promised care and enabling. As the final aspect of gospel-oriented worship, the benediction is not merely a closing, but rather is integral to the sending, now appropriate for a forgiven, instructed, and blessed people. So, kung ating uunawain kung ano ang nagaganap sa benediction, dito ay inahayag sa atin anong pagpapala ang pinagkakaloob ng Panginoon. At muli ito ay parang echo of what is already preached, what is already read, na biyayang ipinagkaloob sa atin sa salita ng Diyos. At tulad ng ginagawa ng mga apostol, they closed their letters with words of blessing. Pagkatapos nilang ihatid through a whole letter at pinaliwanag ang biyaya ng Diyos, they declare again that kind of blessing. At ito nga ay dahil natapos na yung kanilang sulat. In a way that yung sulat is what mediated their presence and their guidance. Habang nakikinig yung mga tao, sila'y sama-sama. So silang lahat ay may masasabing magkakasama at kasama din nila yung apostol at ang salita ng Diyos habang binabasa ito sa kanila. Sa pagtatapos ng pagbabasa ay nalalapit ang kanilang paghiwa-hiwalay, pagbalik sa mundo at muling pamumuhay. Kaya't pinapaalala sa kanilang lahat, hindi mo nakasama si Pablo, hindi mo nakasama ang kanyang sulat, hindi mo nakasama ang iyong mga kasama sa iglesia. Ngunit the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Ito ay isang pagbibigay ng kalakasan para sa iyong pagharap sa mundo. At kaya nga bilang final words ay iba-iba minsan, technically may pagkakaiba ang doxology, charge, at benediction. May ganitong iba-iba tayong makikitang mga pagtatapos sa mga sulat ng mga apostol. Ang doxology is from the Greek doxa and logos, at ito ay yung doxology is a glory word, is a praise to God. At kaya ang doxology, ang mga ibibilang na doxology ay yung mga ang direksyon noong pagpapala or papuri ay papunta sa Diyos, mula sa tao papunta sa Diyos. Halimbawa, 1 Timothy 1:17 ay sinasabi, unto the King, eternal, immortal, invisible, the only God who is wise, be all glory forever and ever. Amen. So, papunta doon sa Diyos, unto the King. So, it's a doxology. So, technically, Jude 24:25 is a doxology kasi sinasabi din doon na now to Him who is able to keep you from falling. Muli, papunta sa Kanya. To Him be the glory forever and ever. Amen. It's a doxology. Ephesians 3:20-21, muli, ganun pa rin. Kung titignan natin, technically a doxology. At ito ay iba from a benediction. Ito naman ay from the Latin bene, or well, dicere, to speak. So, bene is a good, benediction is a good word, or to speak well. Mag-iiwan ng isang mabuting salita. At ito ay patungo naman sa congregation. So, tulad ng 2 Corinthians 13:14 na ang mensahe ay, the grace of the Lord Jesus Christ be with you. So, ito ay isang mula sa Diyos papunta sa tao. So, it's a benediction, a pronouncement of blessing from God to man. Ganun din ang Hebrews 13:20-21, ito ay isang benediction. At meron ding iba na masasabing charge and commission. So, halimbawa sa 1 Corinthians 16:13-14, stand firm in the faith,
be of good courage, act like men, be strong. So ito ay sa mga pagtatapos ng sulat, magbibigay ng huling instructions at these are the appropriate ways to end your message. Magbibigay ka ng mga last instructions, ng last final blessing, or ng isang doxology. Pero itong lahat ng to ay minsan pwedeng pagpalit-palitin, and they are all appropriate ways to end a worship service and sometimes just generally called a benediction. So halimbawa, itong Jude 24 to 25. Kung titingnan natin, technically nga is a benediction. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. So kung titignan natin, it is to Him and to the only God our Savior through Jesus Christ. So the direction is glory to God. So ito ay isang doxology. Pero kung titignan natin, napapaloob nga doon mismo in this technically a doxology, may napapaloob din na mapagpalang mga salita. So to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. So nakatali or nakapaloob din a word of blessing, a word of encouragement as they face the world. At masasabi natin na itong to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Ito ay maaari ding matawag na isang charge na bilang isang dahil kayo nga ay yung ang Diyos na sinasamba nyo ay kaya kayong ingatan, now live out your lives glorifying Him. Kaya ito ay parang isang charge, a benediction, and a doxology all in one. Although technically, kung titingnan natin just linguistically, it is a doxology. Pero ito ay isang mainam at magandang paraan to end the service and to leave a good word to the people. At kaya, ang benediction with this whole world, this final word, ay we are sent out into the world na with encouragement na kasama natin ng Diyos, na may pag-asa tayo sa ating paggawa at na maaari natin siyang luwalhatiin. Kaya ang tugon dito ay isang life of gratitude. And this is the when we speak of gratitude, it is a theological category spelled out in the Heidelberg Catechism that our whole life is a life of gratitude. So lahat ng ating magiging tugon sa dahil ang Diyos ang naunang umibig sa atin at lahat ng ating paglilingkod, paggawa ngayon ay tugon sa Kanya, lahat ng ating ginagawa ay pasasalamat sa Panginoon. So dito siya sabi sa question 86, since then we are redeemed from our misery by grace through Christ without any merit of ours, why must we do good works? Because Christ, having redeemed us by His blood, renews us also by His Holy Spirit, after His own image, that with our whole life we may show ourselves thankful to God for His blessings. So ito ang nagiging tugon natin sa buong pagliligtas na ginawa niya sa atin. Ipapakita natin sa ating buong buhay na tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. So it's a life of gratitude that is the response to a benediction, being pinaalala sa atin yung lahat ng pagpapala na meron tayo. We are given a charge and a call to glorify God. Lalabas tayo muli na ang ating hangarin, ang ating mission ay ipakita na tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Kaya doon sa usapin ng ano ba dapat ng mga itsura sa benediction, ito na lang ang sinabi ni Bryan Chapell. If we simply consider that a benediction is God's blessing on His people, we will know that all of these postures can be and should be used by God's people, depending on the nature of the service, circumstances, and heart. So nawawala na ng saysay yung mga debate kung ano ba dapat ang mga gestures sa paggawa ng benediction. Kung ang ating tingnan ay yung itong deeper meaning that it is God's blessing on His people. If we were to think of the benediction as God's speaking to us, then sometimes we would bow in humble thanksgiving. Other times we would look up and lean forward as toward the embrace of a loved one.
just as we may find it good at times to stretch our arms toward heaven in prayer, at other times to fall to our knees, and at other times to fall on our faces. So also benedictions can be variously received and honored without any disrespect. Kaya't ito ang mahalagang maunawaan about benediction. It is the final word in a worship service, and it is the word of God being read. At kaya dahil dito ang ilang mga kagawian ng Reformed churches, una ay na primarily pastor dapat ang magdadala nito. Yung pastor usually ang magbibigay ng kanilang pronouncement of blessings. Sa Orthodox Presbyterian Church ay sa kanilang Directory of Public Worship, sila yung may pinaka-strict na restriction na sinasabi, halimbawa, maaaring mayroong people licensed to preach by the presbytery, but they may not administer the sacraments or pronounce the blessings at the ending. So ito ay isang sa Orthodox Presbyterian Church particularly ay mas restrict to the pastor. Pero halimbawa si Brian Chappell sa bahagi ng PCA naman, Presbyterian Church of America, ay may pananaw na maaari din naman itong maaring in the authority of the pastor ay authorize niya someone else to deliver the blessing, or halimbawa ay yung benediction ay he leads the people into singing the Aaronic benediction to each other, and also yung maaari din na may ibang tumayo in the absence of a pastor, na may ibang tumayo. Siguro ang better choices, una, other ordained officers kung wala ang pastor, or at least a preacher of the word ang magsasabi nito. Pero maaari din na kung sino mang kalalakihan ang magbabasa, and then they can just, dahil nga ang authority naman and the blessing does not originate from whoever is reading, kundi from the Word of God, from God Himself. At maaaring kung sabihin lamang ng magbabasa na tanggapin natin ang mga pagpapala ng Panginoon at tanggapin natin ang mga mapagpalang salita ni Apostol Pablo, at ito'y paniwalaan natin bilang pagpapala din sa atin. Ito'y isang pagkilala na hindi nga dun sa tao and in his authority nagmumula yung effectiveness of the blessing, kundi sa Word of God. Na makita natin na ito ang sinabi ng Diyos, ay meron tayong assurance na meron siyang pagpapala sa atin. So bilang conclusion dito sa ating pag-aaral, ito nga ang sa benediction ay tayo pinagpapala, at ang ating tugon dito ay pasasalamat. Alam nga natin yung sinasabi sa Shorter Catechism, question 1, what is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. At kaya ito'y hindi lamang sa naginagawa sa ating pagsamba by after the worship service and we are sent out through a benediction, a doxology, or a charge. We now fulfill or go out in fulfillment of our chief end to glorify God and enjoy Him forever. Sabi sa Hebrews 12:28, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. So dito po nagtatapos ang ating series on Reformed liturgy. Cover natin yung mga elements na ginagawa in Reformed churches, at sana'y nagkaroon tayo ng mga malalim na pag-unawa doon sa mga elemento na ating ginagawa na, at baka mapalalim sana ang ating pagsamba, na ito'y gawin natin ng may mas malalim na pag-unawa, makita natin kung anong ginagawa ng Diyos para sa atin sa mga gawaing ito, magkaroon tayo ng mas mataas na pagpapasalamat. At kung may mga bahagi na hindi pa natin isinasagawa sa ating sariling kapulungan, ay maaari natin itong i-consider at ipanalangin at maigawa natin with ng may kaayusan na sa pagpapabuti ng ating pagsamba, dahil ang ating nais ay nga ibigin siya with all our heart and all our mind. So, meron po ba kayong mga katanungan dito sa question of benediction, or even to the whole series on liturgy? Thank you, Brother I.E. Doon sa elements of, yung may
Meron tayong call to worship, confession of sin, assurance of pardon, scripture reading, congregational prayer, sermon, Lord's Supper, benediction. Ang tanong ko ay, itong Sunday school, okay, ito ba'y magfo-fall under the element of sermon, itong Sunday school, even with question and answer? Mhm. Uh, Ayun, hindi po. Hindi actually ito kino-consider na isang worship service in the same sense as yung mga sermon. Oh, Hindi siya, saan siya magfo-fall dito sa element natin? sa element ng Itong ano natin, call to worship, confession of, saan magfo-fall well, itong ating dito ay Sunday nag-aaral school? tayo ng katuruan. Gusto natin Yeah. So ito ay um, um, a study of the Word of God. Mainly ito ang pinaka gusto nating matutunan kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin through various means. Pero hindi siya categorized in the same way as a formal worship. So, ayun po. Hindi po ito actually worship service technically. Yeah, so if so, Yes po. pero I mean, we're doing it. So is it para bang it is as if implying na rin na para bang kabilang sa ating liturgy or Hindi po. Ang tinutukoy po regulative sa liturgy, principle of worship? Opo, ang tinutukoy po sa liturgy is the ordering of the elements in a worship service. So, hindi po ito Hindi, kasama. hindi. Oo. So, usapan yan. okay. So, Kaya nga po dito, mas maluwag din tayo. Pwede kayong umuya ng pandesal habang nagle-lesson. Pwede kayong tumawa. Pwede magkape-kape. Ito po ay mas maluwag din tayo. Hindi nga po kasi ito talagang maihahanay as a worship service. Ginagawa natin to given that it is one of the ways also to not quite in a worship yung liturgy, not in the same sense, kundi a way to honor the Sabbath. It is one of the recommended ways, sabi sa Heidelberg Catechism, in what way do you order yung paano i-order the Sabbath is to keep the schools open, sa hindi pagsabi. At in also sa ating confession, the Baptist confession, for the whole day, besides the public worship, there's also private worship and other meditations. So, itong pinagawa natin is an additional thing na we study the Word of God, and ito yung mga pagkakataon natin to learn things na, halimbawa, ito ay pinag-aaralan natin paano natin maaaring mapagbuti yung pagsamba na ginagawa, yung worship service morning and evening. Pero this is technically not worship service. okay, in connection. So, ibig sabihin, yung atin ding mga Sunday school for children, parang ganyan na rin, in a sense. Ang pagdating naman dun sa mga bata, syempre, mga magulang, may mga anak, whether mga maliliit pa or malalaki na, but especially dun sa mga maliliit, may mga ibang churches, may alam akong church kasi na gano'n eh, during the worship service, inihiwalay na nila ang kanilang mga anak, separate sa isang room para daw sa mga bata. Hindi nila isinasama mismo sa worship proper kasama ang mga adults. So, ano ba ang merong scriptural support na okay lang ihiwalay yung mga bata o dapat talaga hindi ihiwalay? Dapat kasama talaga sa mga adults. As far as I know, majority of the Reformed are more convinced na kasama ang mga bata sa worship service. Lalo na sa mas malaking Reformed na group ay madaming mga pedo-baptist, babaptize na infant. So they are really part of the covenant community. So kasama sila doon sa kanilang mga gawain. At lalo na, makikita rin natin in the mismong gatherings, mukhang nandun talaga yung mga bata. Yung may mababasa natin sa scripture na gatherings, kasama sila. So may temple worship and also doon sa sinabi ni Christ, when siya nangangaral, let the children come to me, kasi ay gustong paalisin. So maybe not technically a worship service, pero yung usapan ng na kasama yung mga bata sa pakikinig ng salita ng Diyos, even if they might be distracting dahil
baka wala pa silang pag-unawa o baka maingay. Sinasama sila in practice sa maraming Reformed churches. Naka-attend na ako actually ng isang Presbyterian church at doon talaga kasama yung mga bata. Minsan yung guest nilang preacher from abroad ay nangangaral with a crying baby the whole time. So, at actually madalas kung makinig ka ng sermon sa sermon audio ng mga Presbyterian preachers, laging may umiiyak sa likod malakas. So, ito ay kasama talaga sa kanila. It is part of their experience. In general, in Reformed churches, ay kasama ang mga bata. Pero hindi rin natin masasabi necessarily na mali maghiwalay ng mga bata. At actually, meron din historically makikita ng mga in the Reformed tradition, some recommendation na baka bigyan ng separate space ng mga bata. Meron talaga na recommend nun historically. So, ayun, may variety about that. To train them might still be better to, ayun, ang conviction ng mas marami ay just to, in a way, to follow the proverb, to train them up in the way that they should go. Ipakita mo sa kanila, this is the way they should go. Okay, sa scripture, yung kay John, makikita natin yung composition ng mga kanyang sinusulatan. Well, alam naman natin ang practice, kapag sumulat ang apostle, binabasa ito sa congregational setup. Kung makikita natin sa 1 John chapter 2, ang kanyang sinabi sa verse 12 and following, I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. So, dito sa scriptural point na ito, ay makikita natin yung composition ng church gathering pagdating sa worship. At meron na lang tayo nakikitang modern way na naglalagay sila ng nursery room. At pagkatapos ay merong glass window. Ang ano rin dun, kuminsan, para din may privacy yung mga nanay, yung mga nursing mothers. Kapag umiiyak yung bata, normally ang mga bata ang sanggol, pag umiyak, gutom yan eh. So, ganun yung mga practical steps. Pero kasama pa rin sila doon sa congregational church-gathered worship. Brother IE, dito sa napag-aralan natin na liturgy, meron pa ba tayong hindi nagagawa? Or sapat na? Tama na okay na to, yung ginagawa ng RGBC? Ayun, itong ginagawa natin ay is a good legitimate worship service following the elements of Reformed worship. Merong mga liturgical elements in traditional Reformed liturgy na hindi pa ginagawa sa atin. Wala tayo nung reading of the law, confession of sin, reading of the gospel, and the assurance of pardon. It's not a regular rhythm in our worship services. Also, yung congregational prayer ay maaari pang yamanin, isama doon yung mga prayers for mission, the world, and other churches, at maging gawain ng kapulungan na doon nila dinudulog ang panalangin. So ito yung mga maaaring gawin. Yun yung mga outwardly, obviously, hindi pa ginagawa sa church natin. At sa ganung paraan, kung ito'y gawin, maliban sa merong greater engagement throughout the worship service sa buong kapulungan, meron din silang mga bahagi besides also the singing, kundi merong mga responses na ginagawa sa kanila. They are guided as they reflect on different parts of Scripture. At maliban doon, meron ding mga ways for other men to participate. Pwede magkaroon ng scripture reader, pwedeng magkaroon ng ibang i-assign doon sa prayers
pananalangin during the congregational prayer. So itong mga actual yung concrete things that is not yet done in our gatherings. Maliban nga doon, kung kahit na makita natin na madami dito ay similar na sa ating mga ginagawa, na insights from the Reformed reflection on worship, na makita yung mas malalim na nagaganap when we gather in worship, ay maaaring makatulong sa atin na yung paggawa natin ng worship, even if we do not change anything, ay merong mas malalim tayong pagtingin sa bawat ginagawa natin, sa scripture reading, hearing of preaching, even in benediction. Sino pa mauna yung wife? Brother, I din sa church liturgy from call to worship hanggang benediction. In which part can I possibly say or utter my personal silent prayers? Minsan sa gawain ng iba ay may part na bibigyan ng time na mag-pray ng sarili. So, halimbawa dito, pagkatapos ng sermon, reflect on the preaching, or minsan after a reading of the law before the confession of sin, may gawain ng iba na ito'y gawin. Pero maaari din na wala at all, and it is a time for public worship, and you pray in private when you are in private. So, pwedeng mangyari na that is not in part of the program, pwedeng bigyan ito ng panahon, may makita natin na itong public worship na ating ginagawa, even if that's all you do, it's a good thing. Ginib up ni... Thank you, Brother IE. Yung question ko naman is yung, di ba sabi mo nga yung benediction is parang closing siya in some sense, pero continually nag-worship naman talaga tayo all throughout the week. Kumbaga, no? Kaya yun din yun parang naging conclusion ko kanina doon sa tanong ni Ate Ami na kung kasama ba yun sa worship service natin itong ang tawag dyan, Sunday school natin, which is hindi, di ba? Kasi nga, kumbaga, natapos na yung benediction eh. So, kaya hindi siya kasama. Parang nagkaroon lang din ako ng idea dun sa bro, yung kaya ba yung mga babae is pwede ring maging teacher sa Sunday, sa mga bata, di ba, no? Allowed naman talaga sila scripturally. Yung question ko lang is, paano ba natin na nagagawin na hindi siya talaga totally closing yung benediction, in personal lang natin, no? Na parang paano natin mapapagpatuloy yung natin, yung worship talaga natin all throughout the week, na kasi di ba knowing parang bigla ako nagkaroon ng struggle dun sa closing benediction, pero kung tutuusin by principle, we don't end worshiping God. Parang paano ba natin yan? Ayun, in the same way na halimbawa pag sumusulat yung mga apostol, tapos ang sinusulatan niya ay mga mananampalataya. So, si Pablo sumulat sa mga mananampalataya, clearly yun ang tingin niya sa mga sinusulatan niya. Pero sasabihin niya, grace to you. Ito ay na meron na silang biyaya, pero muli papadalan niya, or he expresses his prayer na grace continues to be with them. And also, ganun din ang kanyang pagtatapos, the grace of the Lord Jesus Christ be with you. So, makita natin na sa ating buong buhay, ang ating buong buhay ay nakakapit sa biyaya ng Diyos. And, so, sa pagbibigay ng ganitong, yung sa ibang churches, meron din salutation, they also follow that, grace to you, sa simula, and also a benediction in the end. Binabalik nga sa atin, or kino-communicate sa atin that we are in that rhythm all our life, dependent on grace sa lahat ng ating ginagawa. So yun yung isang magandang kino-communicate sa atin by having a benediction all the time. Ay pinapaalala sa atin na lahat ng ating gagawin is with the yung grace of God accompanying us.
kuminsan alam ko yung pinanggagalingan nung ang benediction ay dapat sa uwian. Kaya merong position na walang benediction ng umaga. Kasi meron pa tayong hapon. Ang point ay kapag natapos ang isang, halimbawa, morning worship service, ay mainam na pagtapos nun ay meron tayong kaunawaan at kamalayan na nandun ang blessing ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin, tapos na, pwede na kayo umuwi, na kayong bumalik ng hapon. Kaya nga yung aking paliwanag na mapanganib, if you would insist na ang benediction ay sa hapon lang, kasi wala tayong biblical basis. Whereas, pag nakita natin ang scripture is full of grace, that nandoon yung grace reigns, kaya makita natin na ang benediction is the blessing of God. Hindi ibig sabihin, uwi na. Kaya yun na yung danger ng sinasabing dapat sa hapon lang. Pangalawa, alam din naman natin na meron tayong break, meron tayong lunch. Kaya di ba't mainam na pagka tayo nagka-break, ay nandun yung blessing na we are being reminded of God's love and God's grace. Sa akin, kung ako'y buong araw na narito, edi meron akong double blessing. Pero this is not to encourage na yung, okay na, nakapag-worship na kayo ng umaga, umuwi na kayo. No? Hindi yun ang sinasabi natin. Kundi, lalo nating maunawan at makita ang blessing ng Diyos. In fact, kapag naintindihan natin ang grace ng Diyos, all the more that we would appreciate to worship God ng buong araw. Yun yung point. Clarification lang, Brother I.E. Kanina dun sa benediction na-mention nyo na walang outward expression na gagawin ang congregation kapag ibinibigay na yung blessing. Tama ba yung intindi ko? Wala tayong i-standardize na outward expression. So halimbawa, meron sa inyong naiiyak during the benediction, okay lang naman. Kung iiyak, gusto nyo pero basta the Reformed churches ay usually hindi nag-standardize na ganito dapat lahat nakatayo or lahat lumuhod or lahat yumuko, lahat malungkot or lahat masaya. Hindi magdi-dictate ng certain kinds of So, pero in the sense of order, halimbawa, tayong lahat ay tumayo, or kung for the sake of order ay may ganun lang kagawian, okay lang naman yun. So, hindi natin sinasabi na wala tayong gawin during the benediction. Ang sinasabi natin, wala tayo dapat i-impose na rule for how to, or what is right. Nakikita natin that there are very different ways how to accept benediction. Pero yung mahalaga doon, yung receiving heart natin ng pagtanggap doon sa blessing na ibinibigay. Mag-a-apply din even to the benediction what is said in the shorter catechism and the larger catechism of how is the word of God made effectual unto our salvation. Ang pinaka gumagawa nito ay the Spirit working in us to receive the word by faith. So, yun ang mas may halaga na ito'y tanggapin natin with faith. Yung words that we hear, read, at hindi yung outward actions. Salamat. Meron pa po? Nabanggit natanong kanina ni Sister Olive saan yung lugar ng personal prayer. Ang nasa isip ko, Brad, yun before the start of the worship service, pwede siguro mag-alay ng personal prayer. Total naman, it is a time of quiet. Baka gusto mo rin, Brad, mag-explain ano ba dapat mainam na gawin ng church 5 minutes before worship service. Should we just remain quiet? Or ano yung productive way na gawin? Kasi minsan din naman, kung hindi tayo quiet, 5 minutes before, maingay pa rin tayo. So, ano ba dapat gawin? Ayun. Ay, mali.
Actually, simula po sa Westminster Directory of Public Worship noong 1640 something. Nung sinulat nila yon, ang kanilang recommendation ay una for all the people to pray, ganun, and meron pa silang mga other directions na umupo ang lahat and wag na kayong, do not bow to any person. Ganun. So may mga ganong klaseng instructions. Pero in any case ay to be seated and to mag-spend ng time before the start for personal prayer. Yun nga, dun nila nga recommend yung time in preparation for worship. Though of course, supposedly or for Sabbath keepers ay meron ng nauna pang maghahanda ng kanilang kaisipan for the worship. Again, a good time gawin before ay manalangin. Hindi ko lang po alam kung ano pang magandang advice para hindi maingay yung ano. Naka-attend na ako ng church na talagang sobrang ingay ng kanilang gathering during the break, as in masakit sa ulong ingay. Tapos break kasi during the break. Pero pag magsisimula na ang kanila kasing simula ay kakantahin nila yung Habakkuk 2:20. So dahil sa pagkanta ng Habakkuk 2:20 that the Lord is in His holy temple, He's silent. Ayun, ay let all the earth keep silence. So, habang kinakanta nila yun, ay tumatahimik nga. And nakakagulat na parang nakakamangha na yung sobrang tinding ingay ay biglang nawala at naging awitan ng ganun. So it's an effective way, though hindi ako sure kung maganda bang ano yun na ano lang na it is a good effective way to silence people, pero at maybe also kung nasa puso na ng mga tao yun, na gawin nila yun with sincerity of heart, na to reflect really that the Lord is in His holy temple. Merong iba na meron silang widescreen. Ito hindi naman to widescreen kasi hindi ko alam kung kaya basahin to ng malabo ang mata sa likuran. Pero merong widescreen na nakalagay na magsisimula na tayo in a few minutes. Katulad ng sinasabi mong may worship leader na tumatayo at pinapalalahanan na mupo na at itabi na muna yung marites, di ba? Yung tayo ay sasamba na sa Panginoon at mupo na at ihanda na yung ating mga sarili. May mga churches sa sobrang tagal na nila, automatic na yon. Pagpasok tahimik. Pero sa RGBC palagay ko 20 years pa may dadagdag para talagang maging part na yun na pagpasok. Kaya wala mo nang marites. Kamusta kayo? Yung mga ganun. Kaya iba-iba na nakita ko. Pero I would not sabi ko na impose ito na dapat ganito. Mas mainam na palalahanan sila palagi ng worship leader at siguro after 20 years ay maging ganun na. Maging tahimik na. At anyway, ito ay preparasyon kasi ang point natin, inihahanda na natin. Pero yung point, pag nagsimula na ang liturgy natin, we need to have the reverence. Yan yung point na mayroon ng reverence. Ang hirap sa Pinoy pagka hindi nagsisimula. Diba, may gusto idagdag si mga bagay na hindi maiwasan. It would take time. Sa isip ko naman, if I may suggest, although ano lang naman, suggestion, pero hindi naman kailangan doon. Baka makatulong kung nakapost sa ating screen kung ano yung babasahin call to worship ng worship leader. Kung 3 verses yun, siguro nakapost dyan yung 3 verses para prior to the reading of the verses, at least pwede mag-concentrate yung mga meditate yung mga tao kung ano ba yung babasahin ni worship leader or the first hymn to be sung.
kung alam natin yung first hymn to be sung, pwede na rin basahin, silently, pag-isipan, etc. Okay. Oo nga po. Ito ay mga magagandang suggestion that is actually done by many na halimbawa sa simula nung kanilang program, sa first page nakalagay nga naman yung call to worship dahil may ganong printed program. Maliban doon, sa ibang churches, mayroong isang buong devotion na nakaprint sa harap. So, pwede rin na may nakapaskil nga dito, yung call to worship, yun yung pinakamagkakasya sa ganitong klaseng screen. Isang maganda ng maganda ng gawain. Pero yun nga, in between, also trying to maintain the reverence of worship and also not imposing against the liberty of people na gumawa ng ganun. Parang magaganda na yung mga hakbang na magbigay ng paalala na magsisimula na tayo in 15 minutes, in 5 minutes, ganun, at magkaroon lang ng panawagan na magsiupo at maghanda na para tayo makapaggawa ng reverent worship pagdating ng tamang time. Ayun. So, ayun po, mayroon pa. Balik Pwede tayo naman tayo sa tapos. benediction, yung sinabi ni Pastor, bakit may benediction, umaga pa lang yun. Sa akin naman, ang nasa isip ko naman po, siguro in general, siyempre, right after na makapakinig tayo ng salita ng Diyos, nangusap ang Diyos sa each and everyone's heart. Sa palagay natin, na-worship natin siya at pinagpala rin naman tayo. Palagay ko yung benediction confirmation na rin as well, na talagang ang salitang yun para sa kabutihan natin lahat at yun ay pagpapala. Parang gano'n, anong sabi niyo? Ayun nga po, kaya nga all the letters of the apostles end with the benediction. Kahit na they are already believers, they were already given a benediction in a previous letter, ay uulitin yung benediction kasi nga ito ay yung ating kinakapitan sa ating buong buhay. And so, sa atin kasi siguro mas nagmumukha siyang redundant dahil magkalapit yung schedule ng morning at evening. Pero in general, sa marami ding mga churches ay yung morning worship mas malayo. Yung susunod na vesper, minsan mas gabi talaga yung kanilang meeting at sa pagitan umuuwi talaga yung mga tao. And sa marami ding churches tayo ay may luxury na sa ating church in general, most of us are here the whole day dahil nga din magkalapit yung buong yung dalawang schedule. Pero sa marami ay either umaga lang or hapon lang. Even in Reformed churches, this is a reality na ang expectation sa marami ay nasa iisang service lang sa doon sa Sabbath gathering. And so, ganito yung nangyayari. And so, we give the blessing in every opportunity. Ay ina-administer yung blessing na yun. Ito ay parang an echo of the word, such as the preaching of the word, yung assurance of pardon, everything, lahat ng yun ay nagko-communicate ng biyaya ng Diyos. And again, at the end of it, ay before closing that service, ay meron uling an echo of the blessing that you already received. At kaya, pag nagkaroon uli ng isa pang preaching of the word in the evening, again, another blessing to reinforce again the message that you live your whole life only dependent on the grace of God. So, ay isang maganda naman itong mapaalalahanan, magandang katotohanan na madiin sa puso ng mga tao na ito ang ating tanging lifeline in our walk in the world. So, ayun. Siguro last na na. Yes. Kanina na pag-usapan natin yung before, no? Kaya naman yung after, na after ng benediction, would you advise na magkaroon din tayo ng magkaroon tayo ng short moment to meditate again dun sa natapos na service? Or after nung pagkatapos nung duwalay na? Parang hindi naman, I don't think it is necessary to have that kind of
regimented meditation after the benediction. No, una may ganun na rin ginagawa usually after the sermon, andun yun. And then the reflection on may response song. All of these are responses to the word already received, including also a doxology prior. Ito ay mga responses na ginagawa natin. And so, parang yung pagdadagdag ng meditation ay personal meditation ay hindi necessary, I think, na i-require of people. They may do it by themselves if they want to, pagkatapos nilang tumanggap noong pag natapos yung benediction. I don't think it needs to be required na mag-meditate ang mga tao after. So, anyway, ayun na po. At natapos na yung ating buong series ng Reformed Liturgy. Ayun. I have in mind a different lesson series that is very different, pero next time na natin yung pag-usapan. Sa ngayon, ay ito nawa ay makatulong sa atin sa pagpapabuti ng ating pagsamba. Kung meron man tayong gagawin na hindi pa natin ginagawa, ito yung magabayan tayo sa mga prinsipyo na nakita natin in the Reformed churches, but also sa mga bagay na ginagawa natin sa kanilang deeper understanding of what is happening. Ay maturuan din tayo to appreciate na mayroong magandang at mahiwagang nangyayari in a worship service sa pagpapala ng Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, sinasamba ka namin at pinupuri sa pasasalamat sa iyong biyaya na kami ay inyong niligtas mula sa aming mga kasalanan. Kami ay sumampalataya sa pangalan ni Jesucristo na mula sa iyong biyaya. At kami nga ay naghahangad na iparating sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati sa iyong pangalan. Salamat Panginoon na patuloy niyo kaming ginagabayan at tinuturuan kung paano pa namin mapapag-igi ang aming pagpupuri sa iyo, pagsamba sa iyo at paglilingkod sa iyo. At dalangin namin na patuloy niyo pa kaming turuan sa pamamagitan ng inyong salita. Na gabayan niyo kami, ano pa ang maaari naming mapabuti at maidagdag sa pagpupuri sa iyo at na mas makatulong sa pagpapalakas ng bawat isa sa amin. Nang sa gayon, ang lahat ng aming pagtitipon ay magbunga ng paglago namin sa pananampalataya at lalong pagtaas ng aming mga papuri at pasalamat. At dalangin namin na sa lahat pa ng aming gagawin sa buong araw na ito ay patuloy niyo kaming samahan at pagpalain. Sa lahat ng ito, ibabalik namin ng papuri at pasalamat sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.